Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Mike. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo po muna ay sama-sama magkaisa pong tumayo at mag-usal tayo ng dalangin sa ating mapagpalang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos, sa mapayrin sa lahat sa pangalan ni Jesus, minsan ng pamahal na Panginoon. Sa umagang ito, kami taus-pusong nagpupurit ng papasalamat sa lahat ng mga biyaya at kalakasan taglay namin hanggang sa mga oras ito, Diyos. Salamat din po sa paglangis mo sa bawat ito ng banal na gawain, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patunay lamang nakasama ka namin sa aming pananambahan, O Diyos. Muli sa pagkakataong ito, sama-sama kaming humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali. Patawarin mo po kami sa pangunang panalangin ng aming mga pastor. Patuloy mo kaming kahabagan sa pag-aaral ng salita, sapagkat sa gana akin, walang-wala po akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking malabi na aking sambitin. Magsilbi nawang pagpapala sa lahat ng aking minamahal. Diniibig ng mga kapatirang narito at ito'y maihig ko na may kasamang pag-ibig at kapangyarihang buhat sa iyo. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, sa umagang ito at misanan pa, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo, urihat lang, kasato in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal. Makaupo na po kayo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, power, and majesty belongs to our loving God, our dearest Jesus Christ, the one true God. Praise the Lord. And we always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda and beloved Pastor Lina C. Almeda. To all beloved Almeda family, praise the Lord. To my beloved co-preacher, to you, my beloved brethren. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. To all our webcast viewers, praise the Lord. Isang mapagpalang overnight prayer po sa inyo lahat. Lahat ng gising magsabi po ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon at tayo po ay gising sa umagang ito, mga minamahal, dahil napakasarap matulog sa mga ganitong pagkakataon dahil hinihila tayo ng antok. Lahat po ay magsabi ng amen. Ngunit sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, naririto tayo upang sundin ang banal na kalooban ng ating mapagpalang Diyos na buhay. Kaya tayo po ay maghanda po ng ating mga pakinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito po ay napakahalaga. Lahat ay magsabi ng amen. Ating buksan ang ating mga Biblia para po sa unang talata. Buksan natin ang aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 11, ang talata po ay 22. Kindly po sa ating beloved Bible readers. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Here in the book of Romans, chapter 11, verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell, severity. But toward thee, goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou shalt be cut off. Amen. Ayon po sa aklat ng mga taga-Roma, ang kabanata ay 11, talata ay 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga nahulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Amen. Lahat ay magsabi ng amen. Praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. Pagpalaan ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Dito po natin kuhanin yung ating pong tema, mga minamahal. Ang ating tema sa araw na ito. So umagang ito, the goodness and severity of God. Ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Sa bawat isa atin, mga minamahal, ngayon na tayo po ay kasalukuyang lumalakad sa panibagong taon, na ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, mga kapatid, ay nakita natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng mahal na Panginoon nung nakaraang taon. Lahat may magsabi ng amen. Ngayon na ating tinatahak ang panibagong taon, mga minamahal ko, maraming tao ay doon lamang nakapokus sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng amen. Kasi ang iniisip nila,
Wala namang kabagsikan ang Diyos. Kaya palaging nandun po yung kanilang pananaw na mabuti naman ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos, mahabagin ang Diyos. Ganun po lagi ang alam ng tao. Kaya ang tao patuloy na gumagawa ng kanilang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Kasi ang iniisip nila, ang kanilang katwiran, mauunawaan naman sila ng Diyos. Kasi ang Diyos ay maunawain. Lahat ay magsabi ng Amen. Basahin muna natin, mga minamahal ko, kung ano ba yung kabutihan ng Diyos. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 86, versikulo 5, itatalo natin sa 8 hanggang 10. Kindly po, bago tayo magpatuloy. Amen. Praise the Lord. Here in the book of Psalms, chapter 86, verse 5, jump to 8 to 10. For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Verse 8. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. For thou art great, and doest wondrous things. Thou art God alone. Amen. Ay dito sa Aklat ng mga Awit, ang Kabanata 86, ang talata 5, talo ng 8 hanggang 10. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. 8. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, O Panginoon. Wala mang mga gawang gaya ng iyong mga gawa. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo, O Panginoon, at kanilang luluwalhati ng iyong pangalan, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilag-gilalas na mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mapagpalang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po, mahal na kapatid. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na makapairihang salita. Sabi po ng ating key verse, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating pagmamasdan, hindi lang yung kabutihan. Kundi ang sabi ng Biblia, masdan mo rin yung kabagsikan ng Diyos. Lahat ay magsabi ng Amen. Ang tao nakapokus lang doon sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Kasi nga, ang Diyos mapagpala, katulad ng sinasabi rito, na ang kabutihan ng Diyos, ito po ang sinasabi. Ang Panginoon ay mabuti, mapagpatawad, sagana sa kagandaang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Kung iisipin natin, halos lahat ng tao tumatawag sa Diyos. So, ibig sabihin, nandun yung kapatawaran ng mahal na Panginoon sa lahat ng nilalang. Lahat ay magsabi ng Amen. Kaya naman, ang focus ng tao, ang pinagmamasdan ng tao palagi, yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng ating key verse, masdan mo rin ang kabagsikan niya. Yun yung nakatatakot na bagay na hindi naunawa ng tao. Lahat ay magsabi ng Amen. Kaya sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi rito, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos. Bakit sinabing sa gitna ng mga Diyos? Dahil maraming Diyos ang sanglibutang ito. Lahat ay magsabi ng Amen. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos. Kasi ang tao, mga minamahal, marami silang dinodiyos. Lahat ay magsabi ng Amen. Ngunit ang sabi ng talatang ito, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, O Panginoon. Wala mang mga gawang gaya ng iyong mga gawa. Ano bang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Binago tayo. Pinagaling tayo sa ating iba't ibang klase ng karamdaman. Iningatan tayo ng mahal na Panginoon. Yung mga bagay na ginawa ng buhay na Diyos, hindi kayang gawin ng mga Diyos ng sanlibutan. Lahat ay magsabi ng Amen. Ang sabi dito, lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo, O Panginoon, at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. Sa bawat isa, ito yung pakatandaan natin. Dito sa talatang ito, mga minamahal, lahat ng bansa na nilalang ng mahal na Panginoon,
magsisipar rito ang sabi ng Biblia, magsisisamba sa harap mo at kanilang luluwatiin ang iyong pangalan. Sa bawat sa atin, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Simula nang makilala natin ang ating dakilang Diyos, sinasamba na natin ang mahal na Panginoon, niluluwalhati na natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Yun yung pagpapakita ng ating buhay na pag-asa sa Diyos na ating sinasamba. Dahil ang nakikita natin dito ngayon, yung kabutihan at yung kabagsikan din ng mahal na Panginoon. Kasi kapag tayo po ay mayroong conviction, alam natin mga minamahal ko na nakatingin tayo sa kabagsikan ng mahal na Panginoon. Pero ang tao, wala silang conviction. Bakit? Kahit alam nila na kasalanan na, yung kanilang gagawin, gagawin pa rin. Lahat yung magsabi ng amen. Kaya nga sabi rito mga minamahal, lahat ng bansa na iyong nilalang magsisiparito at magsisisamba sa harap mo at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. Pero ikaw at ako, tayong lahat na narito mga minamahal, sinasamba natin ang mahal na Panginoon. Pinupuri natin ang pangalan ng ating mapagpalang Diyos simula ng ating siyang makilala. Hanggang sa mga oras ito, hanggang sa pagbabalik ng Diyos, ipanalangin natin sa mahal na Panginoon na tayo ay mahigpit na panghawakan ng ating mapagpalang Diyos sa buhay. Hindi natin alam kung ano mangyayari ngayong 2025. So, saan tayo asa sa mahal na Panginoon? Lahat yung magsabi ng amen. Yung bagay na gagawin ng ating dakilang Diyos, ang sabi rito, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Amen? Dito ipinapakilala na ang pagiging isa ng Diyos, siya'y nag-iisa, pero napaka makapangyarihan. Yung ibang tao, maraming tinatawagang Diyos, kung sino-sinong Diyos, pero walang kapangyarihan. Lahat po magsabi ng amen. Sa atin, salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, alam natin sa Pilipinas, mga minamahal, naghahanda na naman sila kasi alam niyo ba yung January 9 kung ano? Oh, di ba? Oh. Sa bawat isa, kasi noon din tayo nabihag sa ganong maling katuruan. Lahat yung magsabi ng amen. Maraming nandun sa ganong paniniwala. Ngunit sa atin, salamat sa mahal na Panginoon. At tayo po ay inalis na ng mahal na Panginoon sa ganong maling katuruan. Kaya nga, ang sabi ng iba nating mga kapatiran doon sa loob ng bilangguan, mga minamahal mga kapatid, mas maigi na yung nakagapos ang iyong mga kamay at paa o nakakulong ka sa selda, ngunit malaya ang iyong kaisipan sa pagsamba sa tunay na Diyos na buhay. Kung ikukumpara mo doon sa malaya ang dalawang kamay at paa kung saan-saan nakapupunta, ngunit bihag ang kanilang kaisipan sa maling katuruan. Amen? Mas maigi pa at mas mapalad pa yung ating mga kapatid na nakakilala sa isang Diyos na tunay, isang Diyos na gumagawa at gagawa pa ng kagilagilalas na bagay, pinagpalang lubos ng ating mapagpalang Diyos. Lahat po magsabi ng amen. Kaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ngayon, ang titingnan natin, huwag lang yung laging sa kabutihan ng Diyos. Tingnan din natin na meron ding kabagsikan ng mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng amen. Ngayon, sinabi dito yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ika'y mabuti, mapagpatawad, sagana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Ibig sabihin, lahat na tumatawag sa mahal na Panginoon, makasanlibutan man, nandun pa rin yung kapatawaran ng Diyos. Nandun pa rin yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Bakit? Nilikha rin sila ng mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na sila rin ay mapahamak. Ngunit, dahil nga sa nabihag ang kanilang kaisipan sa maling katuruan, nandun po sila sa patuloy na paggawa ng pagkakasala. Salamat sa mahal na Panginoon na tayo po ay pinalaya ng Diyos. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kaya ngayon mga minamahal, ano naman na ang ating makikita doon sa kabagsikan dahil ang sabi ng ating key verse, masdan mo nga ang kabutihan
at ang kabagsikan ng Diyos. Ngayon, nalaman natin ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos mapagpatawad, sagana sa kagandahang loob, at nandun po ang kanyang kabutihan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kung siya ay mabuti doon sa mga tumatawag na nandun pa rin sa pagkakasala, mas mabuti siya doon sa mga nanumbalik at nagbalik loob, naging bago ang kanilang buhay, mas pagpapalain sila ng Diyos na buhay. Lahat ay magsabi ng amen. Ngayon, atin naman tingnan yung kabagsikan ng Diyos, kung gaano kabagsik ang Diyos, para maalaman natin na minsan kasi ang tao, parang kinakailangan mayroon pang patunay para malaman niya na mabagsik ang Diyos. Lahat ay magsabi ng amen. Ngayon, basahin natin sa Biblia, mga minamahal, para maalaman natin kung ano ba yung kabagsikan ng Diyos. Dahil yung ating tema, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Nakita natin yung side ng kabutihan ng malapay noon. Mabuti, mapagpatawad, sagana sa kagandahang loob. Lahat ay magsabi ng amen. Sa lahat nagsisitawag. Ibig sabihin, talagang halos lahat nandun ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ngayon, tingnan naman natin yung kabagsikan ng Diyos para maalaman natin, para nang sa gayon ay matanim sa ating puso't isipan na kinakailangan pala tingnan natin yung side ng kabagsikan ng mahal na Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia dito po sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 6, itatalon po natin sa 9. Amen. Praise the Lord. Here in the book of 2 Peter, chapter 2, verse 4 to 6, jump to 9. Verse 4, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Verse 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to serve the unjust unto the day of judgment to be punished. Amen. Sa aklat ng 2 Pedro, ang kabanata ay 2, ang talata ay 4, hanggang 6 talon ng 9, 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng nagkasala ang mga yaon, kundi sila'y binulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran, na kasama ng ibang pito pa, nung dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodom at Gomorrah, na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal makapangyarihang salita. Ito po ang kabagsikan ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi dito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala mga iyon, kundi sila'y ibinulit sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Yun yung kabagsikan ng manamala Panginoon. Kung ang mga anghel hindi po pinatawad. Ang mga anghel nandun na kasama na ng mahal na Panginoon sa langit. Lahat may magsabi ng amen. Ngunit nung magkasala sila, hindi po tiningnan ng mahal na Panginoon na lagi siyang kasama, nandun na gumagawa sila doon sa kalangitan, nagpupuri. Pero nung nagkasala, hindi pinatawad ng Diyos. Lahat may magsabi ng amen. Tandaan natin, ang Diyos ay tapat kung humatol. Ang Diyos, alam niya yung dapat gawin sa isang tao kung ang anghel nga hindi pinatawad, sabi ng Bible.
Lahat yung magsabi ng amen. How much more tayo? Kaya dapat tingnan din yan ng tao, mga minamahal, lalo na ng mga Kristiyano. Ang paniniwala kasi ng iba, dahil nasa Jesus Miracle Crusade ako, ligtas na ako. Hindi ganun. Lahat yung magsabi ng amen. Kung hindi naman natin sinusunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, paano tayo maliligtas? Kaya nga, ipinagtatrabaho natin yung ating makani-kanyang kaligtasan para makita naman ng Panginoon kung sino ba yung mayroong takot sa Kanya. Lahat yung magsabi ng amen. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kung ang Diyos ay hindi pinatawad ang mga anghel na magkasala ngayon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Dapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Si Noe, siya sa bagay na talagang pinagtatawanan siya dahil ipinapangaral niya yung kabutihan ng mahal na Panginoon. At ganun din yung kabagsikan dahil sinabi nga niya, nagugunawin yung sanlibutan, hindi pinaniniwalaan. Pinagtatawanan. Ganon din tayo ngayon eh. Lahat ay magsabi ng amen. Pag nag-share ka ng Word of God, pagtatawanan ka, mamaliitin ka. Lahat ay magsabi ng amen. Ngunit sa atin mga minamahal, ang after natin doon, yung sila'y makakilala sa buhay na Diyos upang sila ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng amen. Kaya nga, ang sabi rito mga minamahal, si Noe ay iningatan na tagapangaral ng katwiran kasama ng ibang 7 pa. Ang naniwala lang kay Noe, yung buong sambahayan niya. Amen? Hindi siya pinaniniwalaan kahit sinasabi niya na ang Diyos ay magbabalik na. Lalo na hindi siya paniniwalaan dahil nung sinabi niya na magkakaroon ng matinding pagbaha, napakainit ng panahon. Amen? Tapos nagtayo pa siya o gumawa siya ng arka doon pa sa tuktok ng bundok. Kaya minsan, yung mga pangungusap, yung mga bagay na iniuutos ng mahal na Panginoon, ay pagka ang tao walang espiritu ng Diyos, ay parang katawa-tawa. Parang hindi totoo. Iisipin ng tao na kahit na minsan ang Kristiyano, merong mga Kristiyano na kapag kautos ng mahal na Panginoon, hindi pinaniniwalaan. Lahat may magsabi ng amen. Kung doon sa ganung bagay, mga minamahal, siguro kung tayo nung mga panahong yun, na pangaralan ni Noe, na ang Diyos ay magbabalik at gugunawin sa pamagitan ng matinding pagbaha, ay pagtatawanan siguro ng iba. Bakit? Kasi matindi ang pag-init. Tag-init. At the same time, yung kaniyang arka na iniutos ng mahal na Panginoon, doon gawin sa tuktok ng bundok. Iisipin ng tao, bakit doon pa siya gagawa ng arka? Pero, grabe ang wisdom ng mga may takot sa Diyos. Kasi alam niya na matinding pagbaha ang mangyayari. Ipinangusap sa kanya ng Diyos. Lahat ay magsabi ng amen. Isipin natin 3 buwan na hindi tumitigil ang pag-ulan. Kaya nga, doon sa tuktok ng bundok, doon niya ginawa yung arka. Kasi sinunod niya ang pangungusap ng mahal na Panginoon. Kaya sa bawat isa atin mga minamahal, isipin natin palagi, kapag kami inuutos ang mahal na Panginoon, minsan para bang hindi ka panipaniwala. Pero, alam naman natin, talagang ang pagsisisi nasa huli. Pero kung gusto natin ng kaligtasan, yung pagsisisi sa una. Bakit? Pag maglilingkod tayo, tatanggapin natin ang mahal na Panginoon. Unang-una, pagsisisi eh. Pagsisisi ka muna eh. Pagsisisihin ka. Lahat yung magsabi ng amen. Kaya sa bawat isa, kung gusto ng kaligtasan, nandun na, lawakan natin. Hingi tayo ng patnubay sa mahal na Panginoon na malawakan yung ating pangunawa sa mga kautusan ng mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng amen. Ang sabi dito sa talatang 6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang bayan ng Sodom at Gomora na pinapaging abo ng maging halimbawa sa pamuhay ng masama.
Ngayon, nare-revive po yung Sodom at Gomorrah. Lahat ay magsabi ng amen. Bakit? Kasi ang buhay doon sa Sodom at Gomorrah, yung homosexual. Talagang talamak ang pagiging bagay na karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngayon, talagang kita nyo, ginawan pa ng batas na kapag bisan ipangaral ba sa pulpito yung patungkol sa homosexuality or same-sex marriage, pwede ka nilang ihabla, pwede ka nilang kasuhan. Amen? Kung pakakaisipin natin to mga minamahal ko, talagang nandun na po yung matinding kadiliman na nangyayari sa mundo na ating ginagalawan. Ngayon, alam naman natin yan na marami na po na nagpapakasal na parehas ng kasarian. Kung isipin natin sa atin, kung tayo talaga ay alam natin yung bagay na ating sarili. Halimbawa, sa washroom. Sa washroom, minsan wala namang word na nakalagay doon. Minsan, icon lang na yung lalaki, nakapantalon. Amen? Pagka pambabae naman yung washroom, nakapalda. Ngayon, baliktad na eh. Amen? Doon pa lang makikita na natin yung mga bagay, ngayon, dinagdagan na, 3 na. May mga ganong washroom ngayon. Meron ng pangatlo doon sa LGBTQ. Binigyan na nila ng sariling CR. Baka may nagsi-CR pa sa LGBTQ. Dito, taas ang kamay. Buti, 2 lang CR natin dyan. Nakakalungkot. Lahat may magsabi ng amen. Nakakalungkot. Kasi maging sa atin sa Pilipinas, ay medyo inaano na nila yan eh. Talagang inadapt na yung culture na yan. Dito, mas malala. Maging sa Amerika. Amen? Hindi nila tinitingnan yung kabagsikan ng Diyos. Ano yung kabagsikan na ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomorrah? Na yung mga gumagawa ng ganung bagay, sinupok ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi sila naniniwala doon. Kaya nga minsan mga minamalang tao, nandun yung sinasabi nila nasa huli yung pagsisisi. Pero kapag katunay kang Kristiyano, sa una pa lang, nandun na yung pagsisisi. Bakit? Dahil kapag ka ikaw, dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, pagdating mo dyan, pagpasok mo sa pintuan, tataas mo na ang kamay mo, magpapasalamat ka, hihingi ka ng tawad sa Diyos, papatnubayan ka ng mahal na Panginoon. Hindi yung kung kailang nangyari na yung bagay na hindi maganda sa pagsisisihan. Kinakailangan tayo bilang mga tunay na Kristiyano, pasalamat sa mahal na Panginoon, magsisi sa lahat ng mga nagawang pagkakasala at pagkukulang sa Diyos, at humingi ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng amen. Kaya nga dito, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Marunong, sinabi ng Biblia, marunong maglaan sa ilalim ng kaparusahan. Para kanino? Doon sa mga hindi tumatalima. Lahat ay magsabi ng amen. Ngayon, sabi ng Biblia, mga minamahal ko mga kapatid, sa Hebreo 10:31, ating basahin ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal, Hebreo 10:31. Amen. Praise the Lord. Here in the book of Hebrews chapter 10, verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Amen. Ayon po sa aklat, mga taga-Hebreo, ang kabanata ay 10:31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Amen. Lahat ay magsabi ng amen. God bless you, mga kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Tayo ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, nasa makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung katwiran ng iba, pagka nagigipit sa patalim,
Ate Eileen. Oh, kumakapit. Oh, sa patalim kumakapit. Yun yung kasabihan eh. Di ba? Dahil kahit na anong bagay talagang napakahirap dahil sa hirap na kanyang dinaranas, dahil siya ay nagigipit, kahit na anong bagay, kahit mali na, gagawin. Yun yung sinasabing sa patalim kumakapit. Kahit ikapapahamak niya, gagawin niya. Pero sa mga tunay na Kristiyano, tayo, dahil tayo nasa makapangyarihang kamay ng Diyos na buhay, Diyos ang kakapit sa atin. Kasi minsan, pag tayo kumapit, may tendency na makabitaw tayo eh. Lahat may magsabi ng amen. So sa bagay na ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Tayo ngayon nasa makapangyarihang kamay ng mahal na Panginoon. Hawak-hawak tayo ng mahal na Panginoon. Ang gagawin na lamang natin, mananatili tayo na susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung tayo ay napakalikot natin, kung saan-saan tayo pupunta, itinuturo na sa atin yung dapat nating gawin, ayaw pa natin, meron pa tayong sariling katwiran, ay may tendency yan na baka mahulog. Pag nahulog yan, sasaluhin yan ng kamay ng kaaway. Kaya nga yung key verse natin, mga minamahal, di ba? Yung key verse natin, kung babalikan natin, ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin, sabi ng Biblia. Yun yung nakatatakot. Pag naputol na tayo sa sanga o sa puno. Ang puno ang mahal ng Panginoon. Lahat yung magsabi ng amen. Kasi yun yung key verse natin eh. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. At ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka. Oh. Pero kung ayaw mong mamalagi, nasa sayo na yun. Choice mo yun eh. Lahat yung magsabi ng amen. Ngayon, ang sabi ng Biblia, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Bakit puputulin? Sabi ng Biblia sa susunod na talata, mga minamahal, ito po yung bagay na ating dapat maalaman. Juan 15, 5 hanggang 7. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabutihan ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Anong dahilan? Bakit mapuputol? Amen. Praise the Lord. Here in the book of St. John, chapter 15, verse 5 to 7. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall seek what ye will, and it shall be done unto you. Amen. Amen. Sa aklat ni San Juan ang kabanata ay 15 ang talata ay 5 hanggang 7. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y natatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis ako'y at mga susunog. 7. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you po mga kapatid. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal, makapangyarihang salita. Ang sabi dito, mga minamahal, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen? Ngayon ang sabi rito, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunit, ihahagis sa apoy, at mga susunog. Kaya sa bawat isa, mga minamahal, kapag tayo po ay nakakabit sa puno sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandun ang kasiglahan natin sa paglilingkod sa Diyos. Nandun ang kasiglahan natin sa pagpupuri, pananalangin sa lahat ng
parte ng gawain ng mahal na Panginoon, nandun po yung kasiglahan natin. Pero kung nararamdaman natin, mga minamahal ko, nawawalan ka ng gana na magpuri, nawawalan ka ng gana na dumalo, tinatamad ka na sa pagdalo, nawawalan ka ng gana sa pagbibigay, nandun na yung mga bagay na ikaw ay parang tinatabangan ka na, ayaw mo na rin magpatotoo, ayaw mo na rin pumunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Tandaan natin, unti-unti na po yang napuputol yung sanga doon sa puno. Kasi nawawala na ng sustansya. Lahat po magsabi ng amen. At later on, mangyayari dyan, yung sanga na yan na nalalanta, unti-unti, matutuyo. Hindi naman agad-agad matutuyo eh. Pag naputol, halimbawa, pinutol mo yung sanga sa puno, hindi naman karakaraka matutuyo. Lahat po magsabi ng amen. Unti-unti yun. Kaya kapag tayo, nararamdaman natin na tinatamad na tayong dumalo. Ayoko nang dumalo kasi taglamig ngayon. Ayoko nang dumalo kasi kami-kami lang din na nagkikita. Ayoko nang dumalo kasi makikita ko yung kinaiinisan ko. 2025 na. Hanggang ngayon, inis pa ako sa kanya. Hello? Diba? Wag. Lahat may magsabi ng amen. Mahalaga, yung tayo po ay nananatili sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi sa atin ay sinisikap natin na mapaluguran ang ating mapagpalang Diyos na buhay. Pero ang kaaway, iinjikan tayo niyan ng mga negatibo. Mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Tayo na po yung maalaman natin yan. Madidiscern naman natin kung yun ay para sa Diyos o para sa kaaway ng Diyos. Lahat po yung magsabi ng amen. Lahat naman tayo, binigyan tayo ng mahal na Panginoon, discerning spirit eh. Madidiscern mo, alam mo yung positive para sa mahal na Panginoon. Lahat po yung magsabi ng amen. Pero kung sasabihin natin, ayoko nang dumalo kasi hindi ako nakamayan eh. Amen? Ayoko nang dumalo kasi si brother so-and-so, sister so-and-so, ganito eh. Huwag. Hindi naman tayo naglilingkod dahil sa nakikita natin eh. Amen? Kasi kung yun lang ang titingnan natin, doon sa mga bagay na nakikita natin na kahinaan ng ating kapwa, matagal na tayong hiwa-hiwalay dito. Amen? Kung titingnan natin, ayoko na dito. Kasi kakapatotoo lang niya kahapon. Pero yung iba, ginagawa niya, hindi naman totoo sa sinasabi. Ayan natin siya. Huwag natin siya husgahan. Amen? May time niya na babaguhin ang mahal na Panginoon niyan. Yun ang gusto niya eh. Yun ang trip niya eh. Yung patotoo niya na yun eh. Amen? Nasa sa kanya na yun pag nagsisinungaling siya sa pulpito. Nakakatakot yun. Amen? Pero kung titingnan natin, ayoko dyan, hindi ko bet yan. Hindi na lang ako dadalo. O kaya sabihin, doon na lang ako dadalo sa Edmonton. O kaya doon na lang ako dadalo sa Vancouver. Layo Sa Pilipinas kasi, minsan ganun eh. Dahil magkakalapit yung outreach, buti dito, malalayo. Amen? Pinakamalapit lata dito, Edmonton eh. Amen? Kaya pag bumiyahe ka, oras pa lang, inip ka na, panggas mo pa. Plus, snow pa. Di ba? Magtiis ka na lang. Kasi ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Kahit na ayaw mo nang makita si brother so-and-so, sister so-and-so, tiisin mo. Bakit? Yung magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Amen? Sa atin mga minamahal, naglilingkod tayo, hindi sa pamagitan ng nakikita, hindi sa pamagitan ng naririnig o nararamdaman, kundi sa pananampalataya. Kasi kung sa nakikita natin, marami tayong nakikitang katisuran. Kung sa mga naririnig natin, marami rin tayong naririnig na katisuran. Amen? Kung sa nararamdaman natin, ganun din.
E di kung yun ang ating papatayan, ay, doon na lang tayo sa bahay. Amen? Manunod na lang tayo. Total, meron naman live stream eh. Pero hindi. Pinapakita natin, hindi lang sa ating kapwa, kundi sa mahal na Panginoon, kung paano tayo nagsasakripisyo. Kung paano tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil tinitingnan natin yung kabutihan ng Diyos at the same time, yun ding kabagsikan ng Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, kung bakit puputulin, sabi kasi ng key verse natin mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Bakit puputulin? Sabi ng Biblia mga minamahal, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong anumang ibigin at gagawin sa inyo. Pero kung sino may hindi manatili sa akin, siya ay matatapong katulad ng sangat matutuyo, titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. So, matutulad tayo sa sanga na naputol doon sa puno na unti-unting natutuyo. Nawawala na ng gana magpuri, nawawala na ng gana dumalo. Yun eh. Simula na yun. Sign yun. Lahat yung magsabi ng amen. Kumbaga sa usong ngayon, ano bang usong sakit ngayon? Yan, Chris? Wala bang usong sakit ngayon? Usong may sakit ngayon. Ang daming sakit, di ba, Kuya Eric? Ano bang sakit ngayon, Kuya Ed? Flu. O, bago na namang pandemic eh. Di ba? O, dahil pag masakit ang lalamunan mo, pag inuubo ka, pag may plema ka, virus na naman. Ay, virus talaga yan. Di ba, ang isang tao, pag may sakit, walang ganang kumain, walang ganang uminom, o ano pa man bagay, walang gana sa lahat. Lahat yung magsabi ng amen. Walang kasigla-sigla. Yun yung physical na katawan natin pag may sakit. Kaya tayo, mararamdaman natin kung yung spiritual natin mayroong sakit. Pag pinapapalakpak ka, ayaw mong pumalakpak. Amen? Pag pinag-amen ka, wala namang bayad, ayaw mong mag-amen. Amen? O, kita nyo, konti lang nag-amen. Eh, paano kung may bayad yung pag-amen? Eh, baka lalong walang mag-amen. Amen? O, kita nyo, yung iba talagang ayaw mag-amen. Ibig sabihin, hindi umaayon. O umaayon, kaya lang tulog. Amen? Ayun, konti na lang. Sa atin, alam niyo mga minamahal, sa atin, hindi man tayo magkakaano-ano, meron tayong pag-ibig na nagmumula sa mahal na Panginoon. Yun yung nagbubuklod sa atin eh. Meron tayong concern sa bawat isa. Kasi gusto natin, lahat tayo, sama-sama sa kalangitan. Amen? Konti na naman nag-amen. Everybody shout, praise the Lord. Ayun. Ibig sabihin, gising na gising tayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung iba, tumitingin na sa relo. Nainip na po ba kayo? Ilan lang yung sumagot eh. Yung lahat ng mga naiinip, magsabing, Hallelujah! Walang naiinip? O, kita mo, ilan lang nag-amen. Sa susunod kay Ate Perla, bigyan natin ng yung, pag hindi nag-amen, maglagay tayo ng dyan. Hindi premyo. Oh. O nahihiya lang tayo mag-amen. Pag kasi nag-amen tayo, sumasang-ayon tayo. Amen? Oo, yan. Kaya sa atin, mga kapatid, ito yung ating pinag-aaralan kasi napakahalaga. Nagtuturuan tayo dito eh. Nagpapangaralan tayo dito. Kahit kami,
pinapangaralan din kami, mga minamahal. Kung kami nagkakamali, itinutuwid din kami. Lahat may magsabi ng amen. Baka akala nyo, kayo lang lagi pinapangaralan. Bisa kami, pagka kami ay talagang itinuwid, ay noong panahon ni Beloved Mama Dear, talagang para kang binabalatan kapag ka na-review ka. Baka hindi ka na makatayo. Bakit? Papakinabangan mo yung itinuturo sa'yo. Tatanggapin mo, masakit man, pero totoo. Amen? Meron kasing masakit, pero hindi totoo. Yan ang mahirap tanggapin eh. Yung masakit na, yung hindi totoo, pero sasabihin sa iyo. Pero sa atin, itutuwid tayo sa ikabubuti natin. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kumbaga sa isang papag, alam niyo po ba yung papag? Kasi alam niyo ba yung papag? Marami. Ano pa bang tawag doon? Di ba? Yung katre, masarap matulog doon sa kawayan, yung kawayan yung sahig eh. Kasi ngayon, uso na, lalo na sa IKEA o kaya sa mga malalaking department store, mga mga tabla na eh. Pero mas masarap doon sa kawayan, doon masarap matulog kasi malamig. Amen? Pero yun, bago matapos yun, bago mangyari yung ganung bagay, pag pinutol yung kawayan, ano pa yun? Tatanggalan pa ng balat yun, kakayasin pa yun. Siguro kung nagsasalita lang yung kawayan, magagalit doon sa gumagawa eh. Pero, yung bagay na yun, talagang nililinis maigi. Nililinis. Pagkatapos linisin, puputulin pa, papakuan pa. Pero, pagkatapos ng bagay na yun, yung masakit na yun, kung nakapagsasalita at nakakaramdam yung kawayan, pwede siyang magreklamo eh. Pero hindi. Nung pala, siya ay magiging kapaki-pakinabang. Ganon din sa atin, minsan. Pag tayo tinutuwid, pag tayo pinagsasabihan, para sa ikabubuti natin yan. Amen? Kasi dito, higit pa sa isang pamilya. Higit pa yung pagtitingin na natin. Pero kung ayaw tingnan na parang kapamilya, kahit kapuso na lang. Amen? Kasi yung iba ayaw tanggapin, hindi ko naman kapamilya yan. Sama na ugali niyan eh. Di ba? Hindi kami ganyan, sabi. Pero sa atin, yung bagay na gusto natin na tayo po ay lahat sama-sama pagpalain, susundin natin yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakatingin tayo sa kabutihan, nakatingin din tayo sa kabagsikan. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kaya dito, kung kayo'y magsipanatili sa akin at sa salita kayo magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang namang inyong ibigin, gagawin sa inyo. So, ibig sabihin, mananatili tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Idadalangin natin lagi sa ating mapagpalang Diyos, mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Kahit na ngayon 2025, nakikita ko pa rin yung kinaiinisan ko. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Amen? Kasi gusto rin ng kaligtasan nung kinatitisuran mo eh. Ano magagawa natin? Magpatuloy tayo. Amen? Lahat tayo magsama-sama ng kaisa, ipalaganap ang salita ng ating mapagpalang Diyos, makita ng mahal na Panginoon na tayo ay sumusunod sa kanyang banal na utos. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Gayon ang sabi ng Biblia sa huling talata, Hebreo 10:37 hanggang 39. Kindly po mga kapatid, kumanda po ang magpapawid at ang ating minamahal na mga manunugtog. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Here in the book of Hebrews chapter 10, verse 37 to 39. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Amen. Ayon sa aklat ng mga taga-Hebreo, ang kabanata ay 10, ang talata ay 37 hanggang 39. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating na hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ang aking kaluluwa.
Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang ating mapagpalang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwad. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Dahil gusto natin ang kaligtasan, magpapatuloy tayo. Dahil gusto natin ang kaligtasan, magtitiis tayo. Dahil gusto natin ang kaligtasan, susunod tayo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Sama-sama nating purihin at luwalhatiin ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise God. Hallelujah. Every soul be subject Amen. Praise God. to God's power. For there's no power but of Let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His praise be heard. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. For God is good in my life. He said He'll never go to praise You in devotion. It's all that I can do to serve His word forever. Tuloy nating awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas natin ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng awit na ito. Hallelujah. Makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I'll always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. A place in heaven. Amen. Hallelujah. For His true and faithful servant, where there's no sorrow nor pain. Maraming salamat sa iyo, kapagpala namin, Ama. Hallelujah. 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 Praise God. Every soul strives to be perfect. All the days of their life, for Jesus coming like a thief in the night.
natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise God. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal, sa ating mapagpalang Diyos, na tayo po ay mahigpit na panghawakan sa ating panibagong pagtahak sa taong ito, mga minamahal na kasalukuyan. Mahigpit tayong panghawakan ng mga Panginoon sa bawat pagsubok, mga problema ang pinagdaraanan o ano pa mang bagay na darating. Tayo po ay bigyan ng katatagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na mapagparit sila sa pangalan mo, pinakamamahal namin Panginoon Jesus sa mabanal. Minsan pa kami sama-sama nagsusumamo, tumingi ng kapatawaran sa pangunang panalangin na aming malapastor. Patuloy mo kahabagan ang bawat sa amin, O Diyos. Mahigpit mo kami panghawakan sa aming mapaglilingkod sa iyo. Ano mga pagsubok, ano mga problema ang pinagdaraanan ng bawat isa, O Diyos. Sa iyo kami umaasa, mahal na Panginoon, ng kalakasan at pagtatagumpay. Dahil kung wala ka sa aming buhay, wala kami, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming mahigpit na panghawakan, mahal na Panginoon, sa panibagong taon, panibagong pagtahak na ito, mahal na Panginoon, sa taong kasalukuyan. Bigyan mo kami, mahal na Panginoon, pagtatagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. Bigyan mo kami ng kainitan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Alisin mo mga pag-aalinlangan, mahal na Panginoon, sa mga nag-aalinlangan, O Diyos. Patuloy mo kaming gabayan, panghawakan sa aming mapaglilingkod sa iyo, na hanggang sa iyong muling maligayang pagbabalik. Sama-sama mo kaming datna na mainit na naglilingkod, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming kahabagan, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po patuloy na gumabay, pumatubay mula sa pinakabaguhan hanggang sa mga datihan na naglilingkod, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samantalangin sa matamis makapaginang pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dumako sa ating mga pangailangan, sa ating masiling. Kung may problema tayo, taas ang dalawang kamay. Kung mayroon masamang karamdaman, patong ang kanang kamay sa ulo, yung kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman bilang point of contact, sama-sama nating sawayin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito, alam namin wala imposible sa iyo. Sa pamagitan ng pagpatong na aming mga sa pangunang panalangin namin, mahal pastor, sa iyo matamis. Mga Panginoon, pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng masamang karamdaman sa aming mga kapatiran, lumayas ka't gumaling sa pangalan ni Jesus. Demons of infirmity, sickness and diseases, leukemia, TB, demons of cancer, tuberculosis, paralysis, hypertension, arthritis, build in Jesus' name. Palalamig, palalapay-pay, cast out, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Envy, hatred, pride of life, cast out in Jesus' name. Pananakit ng katawan, panlabo ng paningin, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, sama-sama po tayong tumayo. Tatalon tayo 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Wala pong magbibiro, mga minamahal. Sabay-sabay tayo, buong kalakasan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal. Makupo na po kayo sa inyong mapuhan.